Are you lost, baby girl? Buwisit na lalaking to, ang daming alam. Hindi ko siya sinagot at tinaasan ko lang siya ng kilay. Lumapit ako sa higaan para tumabi sa kanya. Gusto pa naman na sanang matulog ng maaga. Pero mukhang uumagahin pa ako. Hinila ko ang kumot na nakatabing sa kalahating katawan niya para makishare, pero ganun na lang ang gulat ko nang paghila ko sa kumot ay may sumaludo agad sa akin. Ang damuho talaga. Scammer talaga. Akala ko nakabihis ng pantulog. Yun pala, pang itaas lang ang suot. Buwisit talagang din to. Narinig ko na naman na malakas diyang halakhak. Baby, magagalit ba ang magic sarap? Kung ang tunay na sarap ay sa akin mo lang malalasap? Tawang-tawa naman siya sa kalokohan niya. Kinabukasan. Gosh, ang sakit ng katawan ko. Grabe talaga ang asawa kong yun. Mahinang bulong ko. Ha? Anong sinasabi mo? Andito pala si Letty sa tabi ko. Buti na lang may pagkabungol ang babaeng to. Wala. Sabi ko masakit ang ulo ko. Rocky, can we talk? Kahit saglit lang. Mahinang bulong sa akin ni Justine. About saan, Justine? Balik kong tanong. He sounds worried. I just want to warn you. Tatambay muna sana ako sa fire exit kanina. Nakarinig ako na nag-uusap. Hindi ko sana papansinin pero narinig ko ang pangalan mo. Hindi kalakasan ng mga boses nila. Ang sabi nung isa, kabit ka daw. At ipapakalat nila sa buong kumpanyang iyon. Tapos ipepetisyon ka nila na tanggalin dahil kasiraan daw yun sa image ng company. Napakuyom ang kamuo ko sa mga narinig ko. Alam ko naman na si Elena yun. Dahil siya lang naman na nagmanta sa akin. Talagang sisiraan niya ang imahe ko sa lahat. Salamat, Justine. Ako nang bahala sa sarili ko. Nagngingit-ngit ng kalooban ko ngayon. Ano bang problema ng babaeng yun? Makalipas ang ilang araw ay nangyari na nga ang mga narinig ni Justine. Kumalat sa buong company na isa akong kabit. Kilalang kilala na ako ngayon bilang isang kabit. Ramdam ko ang pagbabago ng pakikitungo ng iba sa akin. Yung mga tingin nilang parang ang dumi-dumi kong babae. Si Letty, Joe, Justine, Mr. Ebora lang ang hindi naniniwala na magagawa kong bagay na yun. And of course, si Sir James na alam na asawa ko ang boss niya. Sa kabila ng inosente mong mukha, isa ka din palang uri ng higad. Sabi ng babaeng mukhang haliparot dahil laging kita ang cleavage. It was Jenny. Kabit na, bingi pa mare. Sabi ng babaeng mukhang clown. It was Ay. Andito kami sa harap ng salamin sa loob ng comfort room. Hindi ko siya pinapansin at pinagpatuloy lang ang pagsusuklay sa buhok kong hanggang balikat ang haba. Babaeng kabit, bingi ka ba? Ang sabi ko, isa kang higad. Galit niyang tinig at ngayon ay nakaharap na siya sa akin. Ay, ako bang kausap mo? Akala ko kasi sarili mo. Sabay ngisi ko sa kanya. Sige lang, mapikon ka. Ay, mare, hinahamon ka oh. Panggagatong nung clown sa babaeng haliparot. Talagang pinipikon mo kung kabit ka. Namumula na mukha niya sa sobrang galit niya. O tapos, bakit ba galit na galit ka sa akin? Ikaw bang inagawan sa ating dalawa? Mas mukha ka pang ang kabit. Pangaasar ko pa. Pinakita ko sa kanya ang paghagod ko ng tingin sa kabuuan niya. Totoo naman, mas malandi pa siyang tingnan dahil sa pananamit niya. Lagi pang tumutuwad sa harap ng mga supervisors at managers naming lalaki. Anong sinabi mo? Hindi totoo yan. Itunulak niya ako na malakas kaya bigla ako napaatras. Buti na lang nakapag-balance agad ako. Wick, siya ang nauna sa amin. Pero siya ang pikon. Hindi pa siya nakontento, hinila niya ang bukot, sinabunutan. Lumaban din ako na sabunutan sa kanya. Muli na naman niya akong naitulak na malakas at napasalampak naman ako sa sahig. Kinababawan niya ako. Umupo siya sa bandang tiyan ko at muli naman akong sinabunutan. Haliparot ka, mang-aagaw. Dapat sa katulad mo sirain ang mukha at lumpuhin. Galit na galit niyang sigaw sa akin habang sinasampal at sinasabunutan ako. Nataranta naman si Ay kakaawat sa amin at di na malaman ang gagawin. Nakita ko siyang lumabas. Patuloy pa din kami na nagsasagupuan ni Jenny. Maya-maya ay may mga dumating na security personnel at mga nakikiosyoso. Inalayo ng guards si Jenny mula sa pagkakadagan sa akin. Lumapit naman sa akin si Letty at Joe para tulungan ako. Kumalat sa buong kumpanya ang nangyaring gulo.
kaya pinatawag kami sa HR department. Nasa business meeting pa ang asawa ko, kasama ang secretary niya, kaya hindi pa niya alam anong nangyari sa akin. Gosh, ang sakit ng anit ko. Mangkukulam na yan, ang lakas. What really happened? Bakit kayo mga nagsakitan? Mrs. Yuan asked the HR head. It was her fault, ma'am. Bigla na lang siyang lumapit sa akin at sinabihan akong haliparot. Nag-self-defense lang ako, hindi ba ay? Napatas naman ang kilay ko sa kasinungalingan ni Jenny. Iba din, gumawa pa talaga ng kwento. Is that true, Miss Ai? Ha? Yes ma'am. Nanginginig na sagot ni Ai. Siyempre kakampihan niya ang kaibigan niya. What do I expect? What can you say, Miss Raquel? Did you really start the fight? Mrs. Yuan asked. No ma'am. Matipid kong sagot. I don't need to explain my side. At isa pa ma'am, hindi ba dapat sinususpindi siya o tanggalin siya? Dito sa company, kalat na po ang pagiging homewrecker niya. May gosh, nakakahiya. Marting sabi naman kukulam. It's not for you to tell that, Miss Jenny. The management will take care of that issue. I'll talk to you, Miss Raquel, about that. From now, I will dismiss you and continue with your work. We will investigate what really happened and rightful action will be granted kapag napatunayan kung sino talaga may kasalanan. Mahabang salaysay ni Mrs. Yuan. Nakita ko naman ang panginginig at kaba ng dalawa sa mga narinig. Napangisi naman ako sa kanila. Nakita iyon ni Jenny kaya binato niya ako ng masamang tingin na may pangbabanta. Lahat ng nasa department namin ay napatingin sa amin lalo na sa akin pagkapasok namin. Agad naman silang nagpaiwas ng tingin nang tiningnan ko sila, pabalik with a poker face. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagngisi ni Elena sa akin. Bruha talaga siya. Agad nakarating sa asawa ko ang nangyari kaya ngayon galit na galit siya. Pinaimbestigahan niya ang nangyari at pinabackground check si Jenny at I. Sinabihan ko na lang si Drin na wag muna makikialam. Kaya ko naman silang labanan. Ayaw ko na pati pang isipin ng asawa ko yun. Ang dami na niyang kinakaharap ng mga struggles sa company. Lumipas pa mga araw. Ganoon pa din si Jenny. Madalas niya akong pinaparinggan. Talagang inuubos niyang pasensya ko para patulan ko siya at palabasin na naman ako na akong unang nanakit sa kanya. Hindi ako mahuhulog sa patibong niya, no? If I know, magkasabwat sila ni Elena. Malalaman ko din kung sino yung bruhang kapatid ni Elena na nagsabi na kabit ako ng asawa niya. Lilinisin ko ang pangalan ko. Nakakahiya sa pamilya ng asawa ko lalo na sa lolo niya na dating chairman. Ayoko na makilala nila ako na isa akong kabit tapos ngayon sa tagapagmana naman nila ako nakadikit. No way. Teka, noon ko po ito napansin pero binaliwala ko lang. Bakit ngayon ko lang naalala na meron nga palang kahawig si Elena? Is Jenny still bothering you? Napalingon ako sa asawa ko na magsalita ito. Kasalukuyan ako nandito sa balcony ng kwarto namin para magpahangin. 9:00 na rin ang gabi ngayon. Yumakap naman siya sa likuran ko at inamoy ang leeg ko. Baby, what are you thinking? Muli niyang tanong. Nothing important, baby. Just random things. Ex mo? Tanong niya na may tono ng pagbabanta. Nabuwang na naman ang lalaking to. Paano mo naman nalaman? Sabi ko na may pagpipigil ng tawa ko. Syempre joke lang yun. Gusto ko lang siyang asarin. The fuck? Raquel Samonte? Umuusok ng ilo ng asawa ko sa inis. Seloso. Just kidding baby, ikaw naman. Halika nga dito. Ang bango-bango mo amoy baby. Natatawa kong sabi. Masama pa rin ang tingin niya sa akin. Inaasar lang naman kita baby, wag nang pikon ha. Amoy baby ka naman ngayon. Tawang-tawa kong sabi. Talaga? Paninigurado niyang tanong. Oo nga po, amoy baby. Pupo nga lang. Pupo ng baby. Napahagalpak naman ako ng tawa sa sarili kong kalokohan. Nawala bigla ang pagod ko. Baby naman lagi mo na lang akong niloloko. Shit, parang double meaning yun ah. Lika nga baby. Let's sleep na. Pagkatapos mo kong pagtripan, nakanguso niyang sabi. Hindi na kita tatanungin kung anong gusto mo dahil alam ko naman na. Gana tayo? Maga pa tayo bukas. Inakit ko na siya papunta sa higaan namin at lampshade na lang ang iniwang bukas na ilaw. Dim light lang naman yon kaya hindi nakakasilaw. Pagod din naman talaga kami maghapon dahil sa dami na kailangan tapusin lalo na si Drin.
Kaliwat kanan ang meetings niya. Kung hindi ko pa pupuntahan sa opisina niya para mag-lunch, hindi rin talaga siya kakain. Ginagawa ko pa rin ang wife duties ko pag nasa trabaho kami kahit patago. Naasikaso ko ang pagkain niya. I made sure na hindi siya malilipasan. Ganoon din sa umaga at sa gabi. Ako nag-aasikaso sa pagkain niya. Pagkahiga namin agad siyang yumakap sa akin. Kitang-kita ko na rin na sobrang pagod at antok na siya. Hindi ko mapigilang isipin na si Elena at yung babaeng yun. Anong connection nila sa isa't isa? Nagkataon lang ba na magkahawig sila? Wala din naman ako maisip na rason sa galit sa akin ni Elena kung sakali may connection siya sa babaeng yun. At yung mystery text sender na yun? Sino ba talaga siya? Bakit niya ako tinutulungan malaman ng tungkol sa ex ko at sa babae niya? Naisipan ko ulit tawagan yung numero. Nagri-ring na pero ganoon pa din. Hindi niya pa rin sinasagot. Kaya nag-send message na lang ako kung pwede niya na paunlakan na makipagkita sa akin. Hindi na ako umaasa pero sana pumayag siya. Gusto ko talaga siya makilala para matahimik na rin ang isipan ko. Baby, may business trip ako next week sa France. Para sa ilang products na ilalunch doon, I think mga 1 week ako doon. Gusto mo bang sumama? Si James na ang bahala mag-excuse sa'yo. Gusto ko sana baby kaso alam mo naman na busy kami sa bagong project namin ngayon. Gusto ko maging hands-on sa team ko. Tsaka alam mo naman na 1 linggo rin akong wala nung kinasal tayo. Baka magtaka na sila dahil laging sabay tayong nawawala. Sabay din tayong babalik. Napabuntong hininga siya. Okay baby, I understand. Just make sure to take care of yourself. Habang wala ako. At walang pwedeng humawak o lalapit sa iyo na lalaki. Ngayon pa lang, mamimiss na kita. Yes sir. Sa totoo lang gusto kong samantalahin yung mga araw na yun na wala siya. Para puntahan ang mga anak namin. Lagi ko lang kasi silang patago nakakausap sa video call. Na mga sumunod na araw ay palala ng palala ang pambubuli nila sa akin. Lalo na si Jenny. Nag-recruit pa. Hindi pa natapos ang investigation ng management about sa mga nangyari. Ang dumi-dumi ko ang babae sa paningin ng iba. Ang ikinatatakot ko ngayon ay yung ipinakakalat nilang balita na naanakan ako ng matandang mayamang negosyante na kinabitan ko. Although totoo naman yung tatlo. Matanda, mayaman at negosyante. Pero hindi ako kabit dahil legal akong asawa. Natatakot ako dahil karamihan sa mga katrabaho ko, alam nilang nabuntis ako na walang ama. Ayokong sa ganoong pangyayari pa makarating kay Drin na may anak kami. Dumating na ang araw ng flight ni Drin. Katakot-takot habilin pa ang ginawa niya. Kung ano-anong bawal. Nagseselos na naman siya sa wala. At parang ayaw pa ngang umalis dahil ang higpit ng yakap sa akin at ayaw pa akong iwan dito sa Pilipinas. Dahil day off ko kinabukasan, doon na muna ako sa mga anak ko. Nagbili na ako kay Manang Selly, ang kasambahay namin. Sobrang excited ako makauwi sa mga anak ko at magulang ko. Binilhan ko na rin sila lahat ng pasalubong. Tuwang-tuwa ang mga anak ko nang dumating ako. Ang damin lang kwento sa akin lalo na si Emira. Alam mo ba mama, si Kiel crush niya yung isang classmate namin. Lagi kasi niyang tinititigan tapos pagtitingin na sa kanya, naiwas naman siya ng tingin. Kwento ng anak ko sabay hagikik. Halatang inaasar ang kambal niya. Shut up Emira. Ma, it's not true. Hindi kasi siya nakikipag-play sa iba. Ikaw nga, crush ka ng bungal nating classmate eh. Balik na asar naman ni Kiel. Hoy, hindi totoo yan no. Nag-ask naman siya if he can sit beside me. Aba mga batang to, ang dami ng alam sa crush-crush na yan. Natuwa naman ako sa asaran nilang dalawa. Mukhang ayos naman sila sa school. Okay, that's enough. We need sleep early dahil pupunta tayo sa mall bukas. Gusto nyo ba yon? Nakangiti kong tanong. Yay! Sabay nilang sigaw. Ma, let's go to Jollibee ha? It's Emira. Yeah, sure baby. We will also go to Jollyland and Quantum. Masaya kong sabi sa kanila. May sarili silang kwarto dahil na rin sa sobrang excited ng dalawa. Natulog talaga sila na maaga. Pero ako'y madaling araw na nakatulog. Nag-video call pa kasi kami ng asawa ko. Ilang araw pa lang siya doon pero miss na miss niya na ako. Gustong gusto na daw talaga niyang umuwi. Pag uwi niya daw sa Pilipinas, bibisitahin naman daw niya ang iba pang factories at warehouses sa iba't ibang lugar. Alam ng asawa ko na nandito ako ngayon sa bahay ng magulang ko. Dahil wala naman akong kasama sa bahay, bukod sa ilang kasambahay. Pinayagan niya ako magstay dito.
Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.